Dito ang lugar ng pag-akyat sa langit. Malapit na ang mga tagahanap ng langit. Langit na kapahamakan, langit na kapahamakan. Dali na, lumapit ka. Pagbagsak ng kidlat ng langit, patayin mo ako. Hayaan mo akong maging Diyos dito mismo. Kung hindi, tapos na talaga ako. Ahas na demonyo, Xuanlin. Nagpapanggap kang Dragon King. Lumalampas sa tradisyon. Ngayon, wala nang daan na maaanuhan. Sumuko ka na. Ang mahina ay hindi makalutang sa tubig. Walang ibon na makakatawid. Aminin mo na ngayon. Upang maiwasan ang sakit sa katawan. Talo na tayo. Kailangan na lang maghanap ng paraan para mapaliban. Nagmamadali ba kayo sa langit para matapos ang target sa katapusan ng taon? Ganyang kaliit na bagay lang. Hindi nyo ako bibitawan. Pabayaang ahas na demonyo. Nagpanggap kang hari ng dragon at nilabag ang sagradong apoy. Palihim na pumasok sa piging sa palasyo ng Yaochi. Hindi lang ninakaw ang utos ng ulan. Pati ang mahigit 10,000 sundalo ko ay nasaktan. Ngayon sinasabi mo pa na wala kang ginawa. Tingnan mo, nakuha ko ang iyong alak. Kayo-kayong lahat. Hindi ko naman sinasadya. Huwag kang maging ganun ka masungit. Talagang tinuturing nila akong hari ng mga dragon. Ngunit talagang nagbigay ako ng ulan para sa kanila. Nagpapasalamat sila sa akin. Nag-aalay sila ng kaunting insenso para sa akin. Hindi naman ito labis, di ba? Matapang na ahas na demonyo. Nagmamatigas ka pa. Lahat ng mga banal na tungkulin sa mundo ay kailangang irehistro sa langit. Tanging sa pamamagitan ng pagkilala ng emperador ng langit ay makakaranas ng mga pagsamba. Tama ang sinabi ng kuya. Agad na sumuko. Aminin ang kasalanan at mamatay. Aminin ang kasalanan at mamatay. Taon ng langit, ika-21. 3 taon ng matinding tagtuyot. Lahat ng lupain ay tuyo. Walang aning-ani ang mga magsasaka. Walang bigas na makakain. Lahat ng matanda at bata sa bahay ay namatay. Parang impyerno sa lupa ang mundo. Walang pag-asa ang mga nagugutom. Nagsisimulang kainin ang kanilang mga anak. Ngunit ang mga Diyos na kanilang sinasamba ay itinuturing ang pananampalataya bilang walang kabuluhan. Nakita kong sumiklab ang digmaan. Nag-aaway ang mga tao. Ngunit nanatiling walang pakialam. Nakita ko ang lahat ng ito. Hindi ako tumingin na parang walang nakita. Hindi ako nanatiling tahimik. Ang hindi paggawa ng kahit ano ay kasalanan. Mayroon pa palang ganito. Hindi kaya nagsisinungaling ang maliit na demonyong ito. Mukhang medyo komplikado ang katotohanan. Maliit na ahas. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inakala. Ikaw rin pala ay tinahak ang landas ng matandang Sun. Akala ko'y iba ang iyong katayuan. Ngunit hindi ko inasahan na magdaranas ka rin ng pang-aapi mula sa mga alipin ng langit. Kung ganon, mukhang gawa ng matandang Dragon King ito. Kung mahuli ko siya, maaari kong ipakita ang aking kakayahan. Maliit na Nezha. Narinig ko na ang ahas na demonyo ay pangalawa lamang sa aking matandang Sun, na nagdulot ng kaguluhan sa langit. Astig ba? Paano kung ikukumpara sa akin? Banal na santo, nakalimutan mo na. Hindi ko pa nakakaharap ang mga tao mula sa langit kasama ka. Oh, nga. May batas ang bansa. May mga alituntunin ang langit. Ang kapangyarihan ng mga alay ay ang pinakamalakas na kapangyarihan ng pananampalataya sa tatlong mundo. Nagkunwari ka bilang hari ng mga dragon. Nang aabuso ng kapangyarihan sa loob ng isang siglo. Kung ang mga tao sa mundo ay hindi naniniwala sa mga Diyos at Buddha, at naligaw ng landas ng ahas na demonyo, magdudulot lamang ito ng kaguluhan sa tatlong mundo. Wala nang kapangyarihan ng langit. Demonyong ahas Xuanlin. Ang iyong mga ginawa ay kailangang pagpasiyahan ng langit. Tiete. Sa inyong mga mata, ang mahalaga lang ay ang mga insenso. Hindi ninyo nakikita ang paghihirap ng mga nilalang. Ano ang karapatan ninyo na husgahan ako? Ngayon, o ako'y lulubog sa mahinaang tubig. Kayo ay pupunta ngunit hindi na babalik. Gusto ninyong hatulan ako. Ngunit hindi kayo karapat-dapat. Xuanlin, nagsalita na ako ng lahat. Kung hindi ka susuko, hindi na ako magpapakumbaba. Ano pang hinihintay mo, Erlang Shen? Agad na durugin ang kanyang katawan. Ayon sa mga batas ng langit, walang kahihiyang ahas, ibigay mo ang iyong buhay. Itigil mo, hari ng mga dragon. Ang pagdakip na ito ay hindi iyong tungkulin. Kung darating ka, maging tagamasid lamang. Huwag makialam.
Sinalangsang niya ang aking Diyos. Hindi ba dapat siyang patayin agad? Bakit pa kailangang mag-usisa? Hari ng mga dragon. Sa wakas, nakita ko na ang inyong tunay na anyo. Ako'y tinawag na hari ng mga dragon sa loob ng daan-daang taon. Hindi ko pa alam kung ano ang hitsura ng tunay na hari ng mga dragon. Isang maliit at walang kwentang demonyo ka. Paano ka karapat-dapat na makita ako? Hindi ka karapat-dapat. Sa tingin ko ikaw ang hindi karapat-dapat. Libu-libong templo ng Dragon King sa mundo ang nagdadasal para sa ulan. Ngunit hindi mo ito pinapansin. Paano mo maipagmamalaki ang tawaging Diyos? Katuwiran. Ako ay isang Diyos. Sila ay mga mortal. Hindi ang aking tungkulin na gawing maayos ang panahon para sa kanila, kundi ipaalam sa kanila kung ano ang kapangyarihan ng langit. Sila ay nagmamasid sa lihim ng langit, at nakakaapekto sa aking pagpapadala ng ulan. Hindi ako nagkulang kahit na 300 taon ng tagtuyot, kundi ito ay ang aking espesyal na gantimpala para sa kanila. Sabi mo, ano? Huwag magtapon. Mag-iwan ng kaunti para kay Aing magpabasa ng kapalaran. Tingnan kung kailan magandang umulan para magtanim. Tama, siya ang pinakatumpak sa mga ulan. Nakasalalay sa kanya ang magandang ani ngayong taon. Siya man, tagahula ng ulan. Ginoo. Nagsara na ako. Kayo mga mangkukulam. Hindi ba para lang sa ginto at pilak? Bigyan mo ako ng hula. Magsasara ako ng tindahan sa 8:00. Hindi ako gagalaw. Bumalik ka bukas, Ginoo. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Mag-umpisa na ako. Kahit umulan bukas, kailangan kong maging eksakto. Bukas ay 3 bahagi at 9 na bahagi. Mula sa oras ng Chen hanggang sa tanghali. Mayroon ka pang gustong itanong? Talaga? Walang pagkakamali. Panahon na para umulan, Ginoong Dragon. Alaynan. Nagmamasid sa mga lihim ng langit. Mga mangmang walang galang. Hindi na muling ulan sa mundo. Ano? Anong nangyayari? Shaman ng Chiyin. Hindi pala tama. Shaman ng Chiyin. Nagkakamali rin ba? Akala nila ay naunawaan nila ang lihim ng langit. Walang galang sa akin bilang hari. Kaya nga, hindi ako nagkulang sa tungkulin. Lahat ng ito ay nasa aking kontrol. Sisi nila kung hindi nila iginagalang ang kapangyarihan ng langit. Pangit. Tiete. Anong kalokohang kapangyarihan ng langit? Talagang mas mababa pa sa hayop. Ngayon, kukunin ko ang iyong ulo. Para sa katarungan ng mga tao. Ito ay kusa mong dinala sa akin. Ngayon, ipapadala kita sa kabilang buhay. Hari ng mga dragon, huwag kalimutan na may utos ang Emperador Haoshan. Kailangan itong dalhin pabalik sa Zansentai para sa paglilitis. Diyos na Erlang. Siya ang gustong pumatay sa akin. Para sa aking kaligtasan, hindi naman labis na pinatay ko siya. Mukhang gustong patayin ang hari ng dragon. Hindi ito pwede. Naiintindihan ko na, pinili ng hari ng dragon na kumilos dito. Para ipasok ang halimaw na ahas sa mahinang tubig. Walang makakalusot. Tama ang sinabi ng kuya. Ang mahinang tubig ay para lamang sa mga Diyos. Ngunit ang mga Diyos ay matagal nang lumabas sa 3 mundo. Kung hindi mag-iingat ang ahas na demonyo at mapunta sa mahinang tubig, ay mawawala siya magpakailanman sa kawalang hanggan. Mas madali pa nga iyon. Bagaman lumalabag ang maliit na ahas na demonyo sa batas ng langit, kailangan pa rin itong husgahan ng patas. Sana ay may oras pa. 4 na dakilang hari. Mabilis, ipaalam ninyo sa Emperador ng Langit. Pakiusap, ipagawa niya. Maliit na ahas. Sige lang, saluhin mo. Ako, si Son, ay tutulong sa iyo. Dakilang banal. Nakakainip lang kung manonood tayo ng walang ginagawa. Paano kung magpusta tayo? Sino ang pustahan mo na mananalo? Siyempre yung may maliit na tsansa. Kung hindi, wala namang kwenta. CJ, susuportahan ko ang Dragon King. Kung matalo ka, kailangan mo akong bigyan ng ilang garapon ng magandang alak. CJ,
Maliit na ahas. Nabasa ko na malapit ka nang maharap sa pagsubok ng langit. Dumating ako bilang tagapangalaga. Kaya tiyakin mong malalampasan mo ito. Matandang magnanakaw na hari ng dragon. Kunin mo ang buhay ko. Wow! Ganito kalakas ang magic na panghaharang. Mukhang hindi basta-basta itong maliit na ahas na demonyo. Great Sage, bakit hindi ka man lang nagulat? Wala naman. Mag-focus tayo sa panonood ng palabas. Bakit? Hari ng mga dragon, natatakot ka ring madulas, at mahulog sa mahina na tubig. Ikaw, maliit na ahas na demonyo, ay nakakuha ng aking amoy. At ang kapangyarihan ay talagang malakas. Talagang magnanakaw. Bastos. Kung pag-uusapan ang pagiging bastos, sino ang makakapantay sa iyo? Gusto mo akong pasakitan para patayin ako at itago ang katotohanan. Hindi ko inasahan. Hindi ganun kadali, di ba? Mag-ingat ka. Huwag mong ilagay ang iyong sarili. Nabaluktot ito. Naging kampante lang ako. Hindi ibig sabihin na hindi kita mapapatay. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng Dragon King na ito. Enye. Enye. Ikaw, maliit na matanda. Talagang hindi ka tapat. May malakas na lason ang aking Dragon Dart. Para mawala ang iyong kapangyarihan. Ngayon, kung lulundag ka sa mahina mong tubig, hindi na kita hahabulin. Nakakatawa. Akala mo kaya mo akong kontrolin. Gamit lang ang ganitong mga paraan. Ngayon ay magandang araw ito. Mabilis akong makakabawi ng aking kapangyarihan. Ano ibig sabihin yan? Haring Dragon. Alam mo ba kung kailan ako unang nagpatubig sa mundo ng tao? Nagbigay ako ng unang ulan. Walang silbi. Kahit ilang libo o ilang 10,000 beses akong nagdasal, wala pa ring epekto. Baka mali ang alay ng mga taga na yon. Nakakain na ang hari ng dragon ng mga mamahaling pagkain. Hindi siya interesado sa mga kalat na ito. Bigyan natin siya ng ibang lasa. Kainin niya ang aking anak. Baka magkaroon na ng ulan. Diyos! Nagpakita ang Diyos. Huwag ganyan. May paraan ako. Umuulan na, totoong umuulan na. Siya ang hari ng dragon. Siya ang buhay na hari ng dragon. Ina, mukhang hindi ko na masusunod ang iyong mga aral. Kaya ano ngayon? Gusto mong ipasa lahat ng ito sa akin. Naisip ko noon. Ang saya maging Diyos. Ang saya talagang mapasaya sila. Magbuhos ng ulan. Magdala ng tubig. Itaboy ang salot. Lahat ng kaya kong gawin. Gusto kong gawin para sa kanila. Sila'y nag-ugnay. Pag-aayos. Pagkakaroon ng anak. Kolehiyo ng mga pagsusulit. Lahat ay bumabati sa akin. Nakikita ko ang kapayapaan sa buong mundo. Kaligayahan sa mundo. Napakabuti. Isang simpleng ahas na demonyo ay nag-aarteng maging ina ng 3 banal dito. Akala mo ba ikaw ay isang sinaunang tunay na Diyos na nagtuturo ng kabanalan sa harap ng mga Diyos? Walang hiya ka talaga. Nagtataguyod ng kapakanan ng lahat. Kailangan pa bang tingnan ang pinagmulan? At saka pa, bakit mo iniisip na hindi ako mula sa lahi ng mga Diyos? Isang simpleng ahas na demonyo. Hindi sapat na magpanggap sa akin. Gusto mo pang dungisan ang lahi ng mga Diyos. Panahon na para tapusin ka. Dapat matagal mo nang nakalimutan ito. Ngayon ay ika-3 araw ng ika-3 buwan sa mundo ng mga mortal. Panahon na para sambahin ang hari ng mga dragon. Sila iyon. Ang nagbibigay sa akin ng pagpapatuloy ng angkan. Ano? Haring dragon, ang aking kapangyarihan ay tulad ng mga tao sa mundo.
Kahit dumaan sa mga pagsubok, ay patuloy na nabubuhay. Tapos na ang iyong magandang panahon. Ikaw na maliit na ahas na demonyo. Huwag mong isipin na dakila ka dahil lang sa kapangyarihan ng insenso. Sa mata namin ng mga Diyos, isa ka pa ring langgam. Sa harap ng insenso ng lahat ng tao. Ikaw ang tunay na langgam. Wasakin mo. Paano? Bakit ganito kalakas? Ang lakas ng insenso ay kailangang gamitin ang katawan bilang sisidlan. Isa lang siyang ahas na demonyo. Paano siya nagkaroon ng ganito kalakas na katawan? Kumusta? Hindi ba maganda ang pakiramdam na nyurakan ng isang langgam? Munting ahas na demonyo. Kung lalakasan mo akong saktan, kalaban mo ang buong langit. Hindi ka ba natatakot? Wala akong pakialam sa langit. Tingnan mo ito. Ang tabak na ito ay para putulin ang iyong pagiging inutil. Nakaupo ka lang sa trono ng Diyos. Ang tabak na ito ay para putulin ang iyong kawalan ng awa. Wala kang pakialam sa mga tao. Anong nangyayari? Nawala na ang lahat ng tungkod. Ang huling tabak na ito. Pupunitin kita ng walang pagsisisi. Karapat-dapat kang mamatay ng maramihan. Mga Diyos, makinig kayo. Sundan ninyo ako para iligtas ang hari ng dragon. Hulihin ang Swanlin. Diyos ng digmaang panalo. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magmadali, Erlang Shen. Nakikipagpustahan kami ni Nezha. Hindi pa kami nagwawagi o natatalo. Tama. Huwag kang makialam. Ang hari ng dragon ay isang Diyos sa langit. Huwag magkamali. Huwag ninyong sayangin ang mahalagang bagay. Huwag magmadali. May natitirang lihim pa ang Dragon King na hindi pa nailalabas. Hindi siya matatalo. Sawa na ba kayo sa paglalaro? Sawa na ba kayo sa paglalaro? Maliit na ahas na demonyo. Hindi ko talaga gustong mamatay ka ng ganito kapangit. Ah! Baka hindi mo alam, maliit kang nilalang mula sa baryo. Ang aking latigo na gawa sa ugat ng dragon ay pinanday mula sa katawan ng dragon. At minana ng mahigit 100,000 taon. Kapag pinapalo kita ng latigo ko, masisira ang iyong demonyong bato. Maglaho sa hangin. Maglaho sa hangin. Oh, luma na yang gamit. Huwag mo na yang ilabas. Dapat ipag-alay. Pabibo na payaso. Walang alam sa panganib. Ngayon, talagang darating na ang Dragon King. Itong 10,000 taong dragon na kalamnan ay isang kayamanan na ipinasa pasa ng lahi ng mga dragon. Nakapili na. Wala na ang demon na butil ng ahas. Kahit gaano karaming kapangyarihan ng panalangin, wala itong silbi. Itong maliit na ahas. Wala nang pag-asa. Huwag magmadali, huwag magmadali. Ang Dragon King ay may kapangyarihan. Pero maaaring may himala rin ang maliit na ahas na demonyo. Anong himala ang pwede dito? Dakilang banal, maghanda ka ng alak. Kung ang panghampas na ito ay sirain lamang ang hindi umiiral kong demonyong buto, hindi ko na kailangang umiwas.
Naglakas loob kang saluhin ang aking dragon whip ng walang kamay. Sige, may tapang ka. Tama nga. Sobrang sakit. Sayang nga. Hindi ka na mabubuhay. Wasakin mo ang aking demon core. Iyan na ba ang huli mong kakayahan? Mamatay ka, maliit na halimaw na ahas. May sasabihin ako sa'yo na lihim. Alainan, gusto mong sirain ang aking demon core. Pero wala talaga akong demon core. Ano? Tapos na. Paano maaaring walang demon core ang isang halimaw? Sino ka ba talaga? Sabi ko na. Ako ay lahi ng Diyos. Totoo ito. Totoo ito. Diyos, narinig mo ba ito? Sabi niya siya ay lahi ng Diyos. Hindi ba't ang mga sinaunang Diyos tulad ni Enwa ay tumawid na sa mahina ng tubig? Nakalabas na ba sa tatlong mundo? Saan pa sa mundong ito ang tunay na Diyos? Ang lahi ng mga Diyos. May sarili silang paraan ng pag-iral. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala ka na, dakilang banal. Pero ako, hindi naniniwala. Ang lahi ng mga Diyos ang pinakamakapangyarihang nilalang sa pagitan ng langit at lupa. Bakit hindi lumabas para pamunuan ang tatlong mundo? Sa tingin ko, sadyang niloloko tayo ng maliit na ahas na demonyo na ito. Talagang sanay na sa pagsisinungaling ang maliit na ahas na demonyo na ito. Kung may isang sinaunang tunay na Diyos sa tatlong mundo, siya ang pinakamataas na nilalang. Paano kaya walang kahit kaunting balita? Maliit na ahas na Diyosa, huwag kang magpadalos-dalos. Nandyan si Erlang Shen at ang mga sundalo ng langit. Kung susubukan mong saktan ako, agad kang mawawala. Nasa bingit ng kamatayan, nagtatangkang magbanta sa akin. Sayang, maliban sa mga pagsubok ng langit, walang makakasakit sa akin. Muli kang nagkamali. Ang ulan na hindi mo ibinaba nitong mga taon, ibabalik ko lahat sa'yo. Ah! Mapangmataas na halimaw na ahas. Nangahas na hamunin ang isang makalangit na lingkod. Talagang walang pakundangan. Hindi ba napatay? Sayang naman. Dati, nilalabag mo lang ang mga ritual. Ngayon ay nangahas kang magpanggap bilang angka ng mga Diyos at pumatay ng mga banal na lingkod. Alam mo ba ang magiging kaparusahan? Ikalawang Diyos. Sanay na akong makati dahil sa dami ng kuto. Walang pakialam. Sabi ko nga, ako talaga ay mula sa sinaunang lahi ng mga Diyos. Bakit hindi kayo naniniwala? Nakakatawa. Kapag ang sinaunang lahi ng mga Diyos ay umakyat, sila ay lalabas sa tatlong mundo. Hindi ipinapanganak, hindi namamatay. Hindi nalulugmok sa siklo ng muling pagsilang. Walang sinuman sa mundong ito ang kailanman nakakita ng tunay na Diyos. Hindi matibay ang iyong pagpapanggap sa kahit anong pagsusuri. Napakabagsik. Hindi naniniwala. Sige na nga. Bago ako umakyat, wala akong kahit anong halaga. Kung magpapatuloy pa ako, mahuli na ako. Ang aking pagsubok sa pag-akyat. Kailan ka darating? Ang mahina na tubig ay sumisipsip ng kaluluwa at nagwawasak ng buto. Ayaw kong makipag-away sa'yo dito. Kung willing kang sumama sa akin pabalik sa Zansentai, para sa paghukom ng langit, maaaring isaalang-alang kong humiling para sa'yo. Ayos na, ayos na. Ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Saka na lang. Ako'y may mahalagang bagay sa mahinang tubig. Ano ang iyong kailangan? Mukhang ayaw niyang Jayan na makipaglaban sa akin. Kung magtatagal pa, darating na ang langit na sakuna. Ikalawang Panginoon, nakita ko na rin. Delikado dito sa tabi ng mahinang tubig. Mahal mo ang mga sundalo. Ayaw mong makipagdigma. Kung gusto mong sumunod akong bumalik sa iyo. May isang paraan.
Anong paraan? Narinig ko na sa tatlong mundo ay mayroong gulong ng langit na maaaring paghusayin ang katotohanan. Kung ikaw ang manalo, sasama ako sa'yo pa uwi. Oh, talagang bihira ito. Bakit hindi kayo nanonood ng sayaw-sayaw o banquet? Anong ginagawa niyo dito? Prinsesa, dumating ka sa tamang oras. Mas kahanga-hanga ito kaysa sa sayaw ng mga diwata. Prinsesa, yan ay ang gulong ng langit. Ang alamat ng larangan ng debate na ipinaglalaban ang buhay at kamatayan. Ang ahas na demonyo ay makikipaglaro sa Diyos na si Erlang sa gulong ng langit. Talagang walang takot siya sa kamatayan. Oh, may mga taong nangahas hamunin ang kapangyarihan niyang Giant. Ang gulong ng langit na ito ay hindi basta-bastang estratehiya. Hindi ito nakabase sa mga batas ng langit, kundi sa mga katotohanan ng mundo. Lahat ay pantay-pantay. Ang nagsasalita ay hindi dapat lumihis sa kanyang puso. Ibig sabihin, tanging ang mga taong walang pagsisisi at sumusunod sa landas ng langit ang makakapagtagumpay sa gulong ng langit. Balang araw, susubukan ko rin. Dakilang santo, hindi lahat ay katulad mo. Likas sa likas na paraan. Kasinungalingan ng hangal. Alam mo ba kung ano ang kapalit ng pag-ikot ng langit sa daan? Yung talo. Kailangan nilang tanggapin ang anyo ng puso. Suriin ang langit at daang. Ito ay isang pagsubok sa akin. Kung mananalo ako, ano ang mangyayari? Dapat may mapakinabangan ka sa akin. Diretso ka lang. Kung gusto mo, lutuin mo na. Magandang pakinabang ang meron. Ang magandang pakinabang ay gabay. Ako ang para sa iyo. Hindi mali. Talagang naging patas ka na sa pakikitungo. Kung matalo ka, ako'y magpapakamatay. Para sa iyo. Ang batas ng langit ay umiikot. Hindi. Ako'y hindi isang taong mayabang. Sa huli ay mahuhulog sa sariling bitag. Sa huli ay mahuhulog sa sariling bitag. Daan ng langit. Daan ng mga gawain. Pagsusuri ng mga bagay sa tamang lugar. Tungkol ito sa tamang prinsipyo ng langit at lupa. Saktong makikita ito ng mga Diyos. Saktong makikita ito ng mga Diyos. Ano ba ang mga batas ng langit? Daan ng langit. Ang direksyon ng palaso ng gulong ay ang tinuturo ng puso. Hindi pwedeng sabihin na. Naiintindihan ko ang mga patakaran. Isang lalaki na Diyos. Huran, gusto mo ba akong saktan? Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ahas na demonyo, Xuanlin. Ang kanyang mga kasalanan ay, bilang isang nilalang na demonyo, nakikialam sa mga gawain ng tao. Nagkakalat ng kaguluhan sa natural na kaayusan ng mundo. Ang unang kasalanan ay kawalang disiplina. Pandarambong sa pagkakakilanlan ng hari ng dragon. At panlilinlang sa mga deboto. Ang ikalawang kasalanan ay pagiging mapanlinlang. Ang langit ay may malawak na mata, kahit na maluwag ay hindi nagpapabaya. Patuloy ka pa ring lumalaban. At sinasaktan mo pa ang hari ng dragon. Ito ay tatlong kasalanan. Kasamaan. Ang tatlong kasalanang ito ay isang tiyak na katotohanan. Tinatanggap mo ba o hindi? CJ, ngayon pag-uusapan natin. Tatanungin kita kung ano ang kaayusan. Ang alituntunin ng langit ang kaayusan. Ang tatlong mundo ay magiging maayos kung susundin ang alituntunin ng langit. Walang sinuman sa tatlong mundo ang hindi nakakaalam. Nga. Kapag sinunod ang alituntunin ng langit, walang gulo. Mali. Hindi ito ang kaayusan. Ito lang ang tali na nagbubuklod sa inyong mga kamay at paa. Pilit na pangangatwiran. Sige, sabihin mo. Ano ang kaayusan? Hangin, hamog, ulan, nyebe. 4 na panahon na naaayon sa oras. Lahat ng nilalang ay tahimik na naninirahan at masayang nagtatrabaho. Malinaw at payapa ang tatlong mundo. Ito ang tunay na kaayusan. Hindi ito nagbabago dahil sa personal na kagustuhan. Ito ang kaayusan ng daan ng langit. Ang kaayusang ito ang tunay na umiiral. Kaya, ako ay nagdadala ng ulan sa mundo ng tao. Hindi ko lamang sinisira ang kaayusan. Sa halip na ibalik ang kaayusan. Ito ay ang pagsasaayos ng kalagayan ng mundo. Sabi mo ako ay magulo. Hindi ba't iyon ay pagsisinungaling ng hayagan? Paano naman iyon? Erlang Shen, bakit hindi ka nalang umamin ng pagkatalo ngayon?
Sa harap ng napakaraming tao. Medyo nahihiya na nga ako. Halimaw na ahas na Xuanlin. Nangangatwiran ka lang ng palihim. Huwag kang masyadong mayabang. Pinangalagaan ko ang batas ng langit ng mahigit 10,000 taon. Hindi nagkakamali ang batas ng langit. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Ikalawang kasalanan. Nagpanggap kang hari ng mga dragon. Tamasa ng usok. Sinasamba ng mga tao. Hindi ba ito mapagkunwari? Kahit na ang mga Diyos. Kapag pinuri ng mga tao, mahirap din makaiwas sa maskara ng pagkukunwari. Ikaw, simpleng demonyo sa lupa. Paano ka makakaiwas? Ako. Isang ahas na demonyo siya. Gusto pa niyang agawin ang aking posisyon bilang Diyos. May masamang intensyon siya. Hindi siya pwedeng manalo. Xuanlin. Dahil binuksan mo na ang gulong ng kapalaran, hindi ka na makakabalik pa. Walang silbi ang pagpapanggap na patay para humingi ng awa. Nagpanggap lang kami para sa inyo, pero seryoso na kayo. Kukunwari. Tatanungin kita, ano ang ibig sabihin ng pagkukunwari? Nakakainip. Huwag mong isipin na ang paggawa ng mabuti ay palaging katarungan. Hanggat may kaunting makasariling hangarin ka pa rin. Ito ay pagkukunwari. Ngayon ay nagiging interesante na. Ano ba ang pagkukunwari ko? Tumatanggap ako ng debosyon ng lahat ng tao, pero hindi ba ako gumagawa para sa kanila? Tinatanggap ko ang kanilang paghanga, pero hindi ba ako tumatanggap ng responsibilidad? Lahat ng ginagawa ko ay hindi para pasalamatan nila ako. Wala akong sariling interes. Ano ang sinasabi tungkol sa pagpapanggap? Bakit mo sila pinapayagang magtayo ng templo para sa iyo? At pinapahalagahan ka nila? Hindi ka ba talagang gustong lumampas sa mga ritual? Nasisiyahan sa pekeng kaluwalhatian. Tama na. Sa totoo lang, ayaw ko pa nga sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa dami ng mga templong itinayo nila, maaari ba ninyo akong matagpuan? Nasa mundo pa rin ba ako? Namumuhay ba ako ng malaya? Pero ngayon, hinabol ninyo ako hanggang sa mahinang tubig. Walang takas. At hindi pa rin ako makalipad pataas. Sa tingin mo ba ay nasisiyahan ako? Nakikinabang ka pa tapos nagpapanggap pa. Kung walang mortal na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan ng huwad na Dragon King na ito, hindi ka sana nakatagal hanggang ngayon. At nakalipad pa. Huwag mo nang pangarapin ang pagiging Diyos. Erlang Shen, hindi mo naintindihan ang ibig kong sabihin. Hindi ko gustong maging Dragon King. Kailangan nila ako sa puso ng mga tao bilang hari ng dragon. Hindi ako kailanman nagkunwari. Kaya hindi ito pwedeng tawaging pagkukunwari. Ano ibig sabihin? Ako ay isang ahas eh. Hindi ko kailanman itinago ang aking tunay na anyo. Hindi ba nila alam na ako ay isang malaking puting ahas? Malaking ahas. Malaking puting ahas. Malaking ahas. Nga. Di rin magkamukha ang dragon at ahas, di ba? Paano mo naman mapagkakamali? Hindi nila ako tinatawag na ahas na engkanto. Kundi ang aking tawag ay Haring Dragon. Sila ang may pangangailangan sa Dragon King sa kanilang puso. Hindi naman nila alam na ako ay isang ahas na demonyo. Pwede bang malaman kung saan ako nagpakita ng pagkukunwari? Lahat ng bagay sa mundo ay wala siyang pagnanasa. Kahit na siya itinaas sa ulap, alam pa rin niya kung sino siya. May mga ganitong tao talaga, na ikaw ay hinahangaan ng marami. Kapag ikaw ay iginagalang, walang halong kayabangan. Hindi ako naniniwala. Kayabangan. Kailangan sabihin, kapag ikaw ay iniidolo, pakiramdam ko ay masaya ako. Ngunit hindi ito pagyayabang. Kundi, ay Ginoong Dragon King, kung magbabayad ka, baka magtawag ako ng tao. Lahat, halika't tingnan nyo. Nandito ang Xuanlin Dragon King. Hindi na kailangan. Mangyaring tanggapin. Ginoo ng Dragon King. Ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng kasiyahan ay hindi kailanman ang kanilang pagsamba, kundi kapag ako'y nagdadala ng ulan. Ang mga tuyong puno sa lupa ay namumulaklak. Lumago ang mga pananim. Muling nagbukas ang mga pamilihan. Tahimik at masaya ang pamumuhay. Ako'y natutuwa sa kanilang unti-unting pag-unlad ng buhay. Ang salitang palsipikado, hindi ko talaga kayang akuin iyon. Sadyang malinaw ang kanyang banal na espiritu. Ano ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan?
Nakakatuwa, pinararangalan ngunit walang pagkamakasarili. Sunod-sunod na pinabulaanan ang dalawang batas ng Diyos. Ngunit hindi siya nasaktan kahit kaunti. May isa pang paratang pa, na kasing mapaghambog ng dati kong sarili. Tingnan natin kung kaya niyang ipagtanggol ako. Mapaghambog. Sobrang kapal ng mukha nito. Tinatanggap ko na. Sa tingin ninyo, ako ay isang ahas na demonyo, na nakipaglaban sa hari ng dragon. Hindi pinapansin ang batas ng langit. Medyo sobra nga. Pero naman, ito ay isang kabalintunaan. Dahil kung hindi ninyo ako hulihin, wala akong ginawang kasalanan ng kabalintunaan. Anong uri ng maling lohika ito? Nilabag mo ang mga batas ng langit. Nagdulot ng kaguluhan sa langit. Ito mismo ay isang kilos ng kabalintunaan. Ano man ang sabihin mo, hindi mo ito maaalis. Ginoo lang. Tatanungin kita. Ano ang ibig sabihin ng pagiging baliw? Hindi sumusunod sa batas ng langit. Palaging umaabuso. Iyan ang pagiging baliw. Hindi. Sa madaling salita, ang sobrang taas ng tingin sa sarili na hindi makatotohanan ang tunay na kapalaluan. Walang usaping kapalaluan sa mga nagwagi. Tanging mga talunan lang ang tinatawag na ganito. Aamin ka ba? Walang nananalo sa harap ng batas ng langit. Hindi. Sa laban ko laban sa Dragon King. Ako ba ang may kapalaluan? Ang totoong kayabangan ay ang sobra-sobrang pagtingin sa sarili. Malinaw na hindi kayang talunin ng Dragon King. Pero sinisikap niyang galitin ako para makipaglaban. Hindi ba't ito ay pagpapahiya sa sarili? Kaya hindi ako ang mayabang, kundi siya ang sobra ang kapal ng mukha. Walang tutol dyan, di ba? Ito. Diyos Erlang. Tulungan mo akong pabulaanan ang maliit na demonyong ito. Diyos Erlang. Ang mga alituntunin mo sa langit ay pawang kasinungalingan. Basta kaya kong manalo. Sa loob ng 3 mundo. Sino ba ang magtatapang na sabihing ako'y mayabang? Medyo kawili-wili ang sinasabi ng Xuanli na ito. Ang mahalaga pala ay ang panalo o talo. Ang maliit na ahas na ito. Talagang kawili-wili. Erlang Shen, pumatay ka sa kanya para sa akin. 3 beses mong pinabulaanan. Bagamat natalo mo ang langit. Sadyang nilabag mo ang mga batas ng langit. Hindi ka ba natatakot sa mabigat na parusa? Bakit ako matatakot? Para sa akin, ang mga batas ng langit ay basura. Para sa iyo, ito ay mga alituntunin. Marahil pagkatapos ng araw na ito, magiging hindi ka sigurado sa mga batas ng langit. Hindi ito sumusunod sa daan ng langit. May kapangyarihan lamang ito. Nanalo ka, Xuanlin. Ang salita ng isang Ginoo ay hindi matutumbasan ng 4 na kabayo. Hindi na ako gagalaw laban sa iyo. Tama. Gusto ko ang iyong prinsipyo. Huwag mag-alala. Hindi rin kita sasaktan. Dumating na siya. Kumusta, mag-ingat ka. Sawa ng ahas, Xuanlin. Saan ka pupunta? Naghahanda akong umuwi. Bakit? Ihatid mo ako, Emperador Haoshan. Nakakatuwa. Oh, dakilang banal. Nandito ka rin. Kakatapos ko lang mula sa banal na bundok. Lumabas para maglakad-lakad. Saktong-sakto. Makisaya. Dakilang banal. Nagsasanay ka sa banal na bundok. Hindi ka ba makikialam sa mga gawain ng langit? Hindi mahulaan iyon. Alam mo namang ayaw ko ng mga nananamantala sa kapangyarihan. Hindi patas. Ako ang langit na general. Paano ako magiging hindi patas? Yaoji, bakit hindi ka nasa piging sa Yaochi? Nakita ko ang mga diwata sa handaan sa Yaochi. Lahat ng mga langit na lingkod ay dumating para manood. Dumating din ako. Sige na nga, Xuanlin. Narinig ko mula sa malayo na napanalunan mo ang Tayanda o roulette ni Erlang Shen. Napakaganda ng iyong depensa. Lubos akong humahanga. Ang kasalukuyang Emperador Haoshan ay ang pinuno ng 3 mundo. Ang alamat na hari ng langit. Pinakamataas na lakas sa 3 mundo. Bigla mo akong pinuri ng ganito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinasabi ko ito sa harap ng napakaraming Diyos na kumakalaban sa batas ng langit. Emperador Haoshan, hindi ka ba nagagalit? Haha. Laging may mga butas ang mga patakaran. Kung nagawa mong talunin si Erlang Shen sa gulong ng langit, ibig sabihin may sariling pananaw ka sa mga alituntunin. Hindi ito masama. Oh. Mukhang hinahangaan mo ako.
Dakilang banal, pamilyar ako sa ganitong sitwasyon. Mukhang magiging pangalawang B ang Xuanlin na ito. Tumahimik ka. Pinakamasama para sa akin ang tatlong salitang iyon. Xuanlin, ikaw ay isang makasalanang demonyo. Ngunit kaya mong labanan ang gulong ng langit. Ipinapakita nito ang kakaibang ugat mo. At ang talino mo ay higit sa iba. Pinapangalagaan kita bilang tagapamahala ng batas. Tanging nag-aayos ng mga pagkukulang sa mga batas ng langit. Sa araw na ito, maaari ka nang tumanggap ng posisyon bilang Diyos. Malaya kang makapasok at makalabas sa Yaochi. Ito ba ay upang maging bimawen ako? Napakaakit na pain. Kung hindi dahil sa mga aral ng kasaysayan. Halos naniwala na ako. Wow! Nahuli niyo ako. Nagmakaawa kayo ng matagal. Para lang hilingin na bumalik ako sa posisyon. Bakit hindi niyo sinabi agad? Bakit hindi niyo sinabi? Bakit hindi niyo sinabi agad? Pero sanay na akong walang ginagawa. Kung sa unang araw ko pa lang ay aalisin ko na ang mga patakaran. Hindi ba ito nakakatawa? Hindi ako sanay magsinungaling. Ang matandang ito nakangiti pero hindi mukhang mabait. Kailan darating ang kapahamakan? Mukhang paparating na. Emperador Haoshan, sinabi ko na ang totoo, di ba? Hindi ako sumusunod sa iyong posisyon. At hindi mo rin ako makokontrol. Ngayon ay pumunta ako sa tabi ng mahinang tubig. Dahil ito ang araw ng aking pag-akyat sa langit. Ako ay isang Diyos na lahi. Ngayon ay aakyat ako bilang isang Diyos. Maliit na ahas na demonyo. Ikaw ba ay nagpapanggap na hari ng dragon? Gusto mo muling magpanggap bilang Diyos? Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, baka hindi na mabawasan ang kasalanan mo. Hindi ako nagpapanggap. Bakit hindi kayo naniniwala? Baka natatakot ka na talagang mag-akyat ako sa langit. At hindi mo na matatagpuan ang pwesto mo bilang pinuno ng tatlong mundo. Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa iyong tiyango. Gusto ko lang tahimik na maging isang gutom na ahas. Humiga sa isang lugar na walang tao. Hindi natin pag-uusapan ang nangyari ngayon. Walang ibang makakaalam sa buong mundo. Ha 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 ha. Bata pa. Hindi marunong magpasalamat. Kung ganon. Haring Haoshan, mukhang may pagkakahawig ang maliit na ahas na ito sa akin noong araw. Susubukan kong makipag-usap sa kanya. Son Wukong. Talagang may pagmamalasakit ako sa mga ganitong nilalang. Dakilang banal, si Erlang Shen. Gusto kong makipag-usap kay maliit na ahas. Huwag kang makikinig. Huwag mag-alala, dakilang banal. Siyempre, hindi ako makikinig. Dakilang banal, talagang malas ko. Sa wakas, nakatakas ako hanggang ngayon. Sa gitna ng daan, natagpuan ng asong Sixiaoshan ang aming mga bakas. Hindi pa nagsisimula ang sakunang ito. Bakit napakahirap na? Ay naku, huwag kang mag-alala. Nandito ako, si Son. May paraan akong protektahan ka. Ang ating pagkakaibigan sa loob ng 3,000 taon ay matibay. Ang huling piraso ng espiritual na bato para sa pagbuo ng langit ay dapat nandito na. Xuanlin, sama mo akong maghanap ng mabuti. Napakalakas ng espiritu ng bato ng Xuanlin na nag-aayos ng langit. Kailangang sirain ang mga hindi magagamit. Kung hindi, magdudulot ito ng kaguluhan sa tatlong mundo. Ngayon ay may buhay na nililinang dito. Ayaw mo itong iwan. Ngunit hindi ito isang ordinaryong bagay. Maliban kung makakapaghintay ka hanggang sa araw na ito ay magbago. Tinitiyak na ito ay lubos na dalisay at mabuti. Kapag ito ay nagkaroon ng kahit kaunting gulo sa isip, agad ko itong wawasakin. Nagbigay sa akin si Inang Inwa ng 2 alituntunin. Una, huwag makialam sa mga sanhi at bunga ng tao. Pangalawa, huwag ipakita ang pagkakakilanlan ng Diyos.
Ang pakikialam sa sanhi at bunga ng iba ay makakasama sa lahat. Hayaan ang mundo na makita ang pagkakaroon ng tunay na Diyos. Magdudulot ng gulo sa tatlong mundo. Nabasag ko na ang unang batas. At naapektuhan na ang mortal na mundo. Ngayon kung ako'y aakyat. Nag-aalala ako. Ano ang ikinababahala mo? Nag-aalala ako sa mga bunga ng pagbabalik ng lahi ng Diyos sa tatlong mundo. Nakasama sa mga tao sa mundo. Hindi ka naman matalino, ah. Tingnan mo ang kalagayan ngayon. Buong langit ay nagkakaisa sa kasamaan. Walang nag-aalala sa buhay ng mga tao. Ang iyong pagsubok sa pag-akyat sa langit ay ikaw. At ang tanging pag-asa ng mundo. Kahit para sa kanila pa nga, kailangan mo ring mag-akyat sa langit. Ito ang balahibo ng proteksyon mula sa paglalakbay sa kanluran noon. Ibinibigay ko ito sa'yo. Huwag matakot. Matagal na tayong magkakilala, halos 30,000 taon na. Naniniwala ako sa'yo, matandang Sun. Kumusta? Nabanggit ba ng Buddha ng labanan ang tungkol sa maliit na halimaw na ahas na ito? Hindi ito makatuwiran, hindi ito makatuwiran. Sinasayang ko lang ang salita ko. Hindi siya sapat na matalino. Huling tanong ko sa'yo, ako si Xuanlin. Talaga bang ayaw mong sumunod sa langit na hukuman? Emperador Haoshan, kahit na ang iyong mga pang-akit o pagbabanta ay para lang akong ikulong sa langit na hukuman. Pinalamutyan ko ang langit sa aking mga nagawa. Ngunit nakita ko na ang pagkukunwari ng langit. Bukod dito, sinabi ko nang ako ay mula sa lahi ng mga Diyos. Hindi kayo karapat-dapat na mga siwa sa akin. Ibinigay ko sa iyo ang karangyaan. Dahil ako ay mapagbigay. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na magbago. Ngunit ikaw ay nagmamatigas. Ito ang pagtutol sa utos. Sa loob ng tatlong mundo, wala pang nilalabag ang aking utos. Mga halimaw. Mga halimaw. Magtatanong ulit ako. Susunod ka ba o hindi? Mas malakas talaga ang lakas mo kaysa sa Dragon King. Dahil sa hindi mo pag-unawa, huwag na tayong mag-usap pa. Si Yang Jian ay agad napapatay. Kay Xuanlin, ngayon nahuli ka na. Maaari ko pang hilingin ang iyong dignidad. Dignidad. Ang dignidad ko, si Xuanlin. Hindi ito nakasalalay sa awa ng iba. Bigyan mo ako ng sira. Ulitin ko. Ako ay mula sa lahi ng Diyos na Anwa. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na humawak sa akin? Huwag kang mangarap. Kung ikaw ay lahi ng Diyos. Ako si Pangu. Erlang Shen, patayin mo na siya agad. Maghiganti para sa akin. Kayo lang ba? Ang hindi pa makakakulong sa akin. Erlang Shen, kanina sa harap ng gulong ng langit. Sinabi mong kapag nanalo ako sa argumento, hindi mo na ako lalapitan. Ngayon ay pinapagawa akong patayin ng iba. Kaya't hindi mo sinusunod ang daan ng langit, kundi ang mga alituntunin at kapangyarihan. Sinasabi mong ang batas ang iyong sukatan. Ngunit ito ay isang biro lamang. Sa pangalan ng aming Diyos, itinuturo ko sa inyo. Ngunit kayo'y isa-isa na napakabobo. Ano ang halaga ng Emperador Haoshan? Binigyan niya ako ng posisyon isang sandali lang. Paglingon niya, gusto na niya akong patayin. Ang tinatawag na mga patakaran ay hindi lang niya gusto. Mga Diyos ng langit, patayin ninyo ang halimaw na ahas na ito at linisin ang tatlong mundo. Hindi makapasok ang depensang hadlang na ito. Lumayo ka. Lakas pa, Erlang Shen. Patayin ang ahas na demonyo para gantihan kita.
Hindi pa dumating ang kanyang kapalaran. Kung kikilos ako ngayon, baka maapektuhan ang sanhi at bunga. Ako, si Lolo Son, babawi ako mamaya. Pasensya na, ako'y. Ipadala mo pa siya ng isang hakbang, Erlang Shen. Kapag naligaw si Erlang Shen sa kanyang prinsipyo, hinding-hindi magkakaroon ng kapayapaan ang iyong puso. Inanyang na. Tama po kayo. Hindi madali ang landas patungo sa pag-akyat. Ina, bakit po ninyo sinusunog ito? Tinupad niyo na ang hiling ng hari ng mga dragon. Hindi na ba natin aalalahanin ang mga tao sa mundo? Kami, ang sinaunang lahi ng mga Diyos, ay bumaba sa 3 mundo dahil sa isang misyon. Kapag natapos ang misyon, dapat naming tawirin ang mahinang tubig at lumabas sa 3 mundo. Pagkatapos buksan ng dakilang emperador Pangu ang langit at lupa, siya ay umakyat at nawala. 3,000 taon na ang nakalipas. Gumamit ako ng espiritual na bato upang ayusin ang langit. Sumusunod sa tawag ng langit at lupa. Nagdulot ito ng pag-iral ang tao sa mundo. Pagkatapos, nagkaroon ng kaguluhan sa 3 mundo. Si Emperador Xuanyuan ay ipinanganak sa tamang panahon. Matapos talunin si Chayu, siya ay umatras sa tagumpay. Sila ay nasa agos ng kapalaran. Tinatapos ang kani-kanilang misyon. Tanging ako ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko mayalis ang mga tao sa mundong ito. At unti-unti ko silang nasaktan. Ngunit hindi ito kasalanan mo. Mayroon kang kapangyarihang higit pa sa lahat ng bagay sa mundo. Bakit ka matatakot sa mga sira-sirang Diyos sa langit? Naghuhula ako ng ulan. Ngunit sa halip ay nagdulot ng matinding tagtuyot sa mundo. Ipinapasa ko ang mahiwagang gamot. Sa halip, pinapayagan nitong kumalat ang salot. Hindi ito kasalanan mo, kasalanan ito ng Dragon King. Ang Dragon King ay makitid ang isip. Nagmamadali sa kapangyarihan. Ngayon, magulo ang 3 mundo. Ito na ang tamang panahon para sa mga sinaunang Diyos na lumitaw. Walang masama, muling ay reshuffle ang langit at simulan muli. Parang noong panahon ni Emperador Fuxi na namahala sa buong mundo. Ibalik ang mundo sa panahon ng paghahari ng mga emperador. Hindi na babalik ang oras. Kailangan nating tumingin pasulong. Inang Reyna. Hindi ko maintindihan. Maiintindihan mo rin. Hindi, Ina. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Mahirap ang daan. Hindi ibig sabihin ay hindi pwedeng lakaran. Munting ahas. Hanapin mo ang iyong daan ng langit. Ina, nakalimutan mo na isa rin akong Diyos. May sarili rin akong misyon. Erlang Shen. Walang anuman. Halika na, Emperador Haoshan. Anuman ang mga galaw, ilabas mo na. Huwag mo akong pigilin sa paglipad. Sobrang labis na pagkamabagsik. Iyan ang Fantiayin. Kayang maglipat ng bundok at magtakip ng dagat. Inaakit ang lakas ng langit at lupa para supilin ang lahat ng bagay. Mukhang tapos na si Xuanlin ni Dakilang Santo. Ano ba talaga ang nangyari kay Xuanlin? Tumutulong lang naman siya sa Dragon King para ayusin ang mga problema. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kabutihan ng mortal na mundo. Bakit kailangan gawin ito sa kanya ni Emperador Haoshan? Kailangan kong humanap ng isang tao. Kung hindi, hindi maganda ang magiging katapusan. Mamatay ka na, baliw na ahas na demonyo. Sa harap niya. Anong kapangyarihan ng incense? Isa lang itong biro. Haha. Talagang makapangyarihan ang Emperador Haoshan. Kumilos ka ng kaunti, para hindi na makabangon ang maliit na ahas na demonyo. Ang batas ng langit ay batas ng langit. Lumabag sa batas ng langit. Ito ang magiging kapalaran. Mga Diyos, huwag kayong magkamali tulad niya. Nanaligaw ng landas. Sandali lang. Panghimasok na tatak. Parang gumagalaw.
Hindi possible. Ah! Sa loob ng tatlong mundo, walang makakapagbukas ng panghimasok na tatak. Talagang gumalaw. Mabubuksan na ang panghimasok na tatak. Salamat sa iyong balahibo, dakilang hari. Hindi pa dumarating ang pagsubok ng pag-akyat sa langit. Kailangan kong tumagal. Sino ba talaga siya? Kahit may proteksyon mula sa balahibo. Sa loob ng tatlong mundo, paano kaya may makakaya pang buksan ang pagpiprinta ng langit? Ito ay... Ang kidlat ng langit ni Haoshan Emperador ay parang langit na pagsubok ng mga Diyos na nag-akyat sa langit. Baka maghintay muna tayo. Ang pagpatay sa Diyos ay laban sa daan ng langit, at magdudulot ng kaparusahan mula sa langit. Tama si Nezha. Kaya niyang buksan ang pambihirang selyo ng langit, at kaya ring tawagin ang kidlat ng langit. Mukhang hindi basta-basta ang kanyang pagkatao. Biro lang. Laban ng mga Diyos. Karaniwan lang ang hangin, ulan, kulog at kidlat. Kahit na magpakita ako ng kulog at kidlat, natatakot na kayo ng ganito. Kung siya ay kabilang sa mga Diyos, bakit siya magtatago rito sa mundo ng tao ng daan-daang taon? At magnakaw pa ng aking sambahayan. Ang kulog na ito ay tanda ng aking pag-akyat sa langit na pagsubok. Kakayanin ko ito. Kakayanin ko ito. Paano? Anong mga paraan pa ang meron ka? Ipakita mo na lahat. Emperador Haoshan. Hindi pwede. Hindi ito papayagan ng daang langit. Kailangang parusahan siya ng langit. Susunod ako sa kalooban ng langit. At ipapadala siya sa kabilang buhay. Emperador Haoshan, hindi mo ako mapipigilan. Bilang isang nilalang ng mga Diyos, pinagsama-sama ko ang pananampalataya ng lahat ng tao. Hindi mo ako mapipigilan. Walang alam sa panganib. Ha 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 ha. Ang tinatawag mong daan ng langit. Tulong ng langit sa akin. Natitira na lang ang huling kulog na pagsubok. Halika. Mapagmataas na ahas na demonyo. Nangahas sirain ang aking sandata. May paraan ako para patayin ka. CJ. Ang lalim ng pagkakalubog. Mahina ang tubig na sumisira ng kaluluwa at buto. Walang kaluluwa at katawan na matitira sa kanya. Dito na ba titigil? Ganito ang isang tao na nauwi sa ganitong kapalaran. Kahit ang balahibo ng dakilang banal ay hindi niya naipagtanggol. Malulungkot siguro si Dashing pagbalik niya. Bakit ang tahimik? Nasaan ang maliit na ahas na demonyo? Nanalo ba siya? Maliit na ahas. Maliit na ahas. Napaniwala ko si Josanua. Dumating na si Josanua para iligtas ka. Nasaan ka? Nagising ka ba sa isang himala? Nakatago ka ba para manood ng palabas? Dakilang banal, marahil may himala nga. Tahimik ang mga Diyos. Ngayon ang mga halimaw ay pinuksa. Malinis ang tatlong mundo. Kailangan talagang parusahan ang mga tao sa pagkakataong ito. Upang ipakita ang kapangyarihan ng langit. Matandang Haoshan. Huwag mag-alala, maliit na unggoy. Hindi pa ako patay. Kaya, iyon ay
Muli na namang aabalahin ang mga tao. Akala mo ba patay na ako? Nakita ninyo ang Diyos. Bakit hindi kayo sumamba? Ah! Pabayak, Xuanlin. Huwag mong isipin na makapangyarihan ka dahil marunong ka ng isang anyo ng mahika. Sa harap ng Emperador Haoshan, anong karapatan mo para magsalita ng ganito? Maingay! Ah! Talagang siya ay isang Diyos. Ako. Napatay ko ang Diyos. Ako, hindi ko alam ito noon. Dapat wala akong kasalanan, di ba? Ang sinaunang tunay na Diyos ay mapagmahal sa lahat ng tao. Hindi siya kailanman gagamit ng karahasan. Tama ba? Alainan. Ikaw pa rin ang marunong magsalita. Sayang, walang sinumang Diyos ang may mga alituntunin. Tanging paraan lamang ito para linisin ang mundo mula sa basura. Matandang Haosyan, pag pinakawalan ko, babalon ka sa mahina na tubig. Mahuhulog sa kawalang kabuluhan. Natatakot ka ba? Ako. Hindi ako natatakot. Walang ako. Magkakaroon ng kaguluhan sa tatlong mundo. Tingnan mo kung paano ka matatapos. Kaguluhan. Walang ka, magkakaroon ng kaguluhan sa tatlong mundo. Sobrang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Mula nang magtakda ako ng mga batas ng langit. Ako ang namumuno sa tatlong mundo. Ang langit, lupa at tao ay nirerespeto ang langit. Siyempre, lahat ng bagay ay dapat sumunod sa kapangyarihan ng langit. Ang magandang panahon o ang pagkawasak ng lahat ay nasa isang iglap ng aking isip. Ito ang kinahinatnan nila dahil hindi nila iginagalang ang batas ng langit. Inaayos ko ang tatlong mundo at nililinis ang mga masasamang nilalang. Ginagawa ko lang ang naaayon sa kalooban ng langit. Hindi mo ako kayang patayin. Matanda, makinig ka ng mabuti. Ang iyong langit, ang kapangyarihan, at ang mga patakaran ng langit. Ngayon ay ako na ang magtatapos nito. Maliit na ahas, huwag kang kakain ng tao. Ginoo ni Inwa. Ito. Totoo bang si Inwa ito? Itong tao. Bakit ang familiar nito? Nakita ko lang ang estatwa ni Niang Nuwa. Hindi ko pa talaga nakita ng personal. Pero hindi dapat. Matagal nang lumabas si Niang Nuwa sa tatlong mundo. Bakit nandito siya? Banal na, kanina pa ba nagtakas kagamit ang Golden Cicada? Hihi! Kailangang magkaroon ito ng magandang kinalabasan. Siyempre, kailangan ng tulong. Inaniwa. Inaniwa, ako. Xuanlin. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ganyang lakas ng loob. Ang banal na aura sa paligid mo ay hindi nagsisinungaling. Inanyang-nyang. Si Haoshan ay bumabati sa inanyang-nyang. Tama na. Hindi ako dumating para sambahin ninyo ako. Narinig ko ang paparating na kalamidad. Dumating lang ako para kunin ang aking mabuting alagad. Inanyang-nyang. Ako ay natatakot na si Xuanlin Xiangshen ay magulo ang kaayusan ng tatlong mundo. Ito na. Ito na. Ito na ang pagpatay sa Diyos. Hayaan siyang malubog sa mahinang tubig. Hinding-hindi na makabangon. Noong ako'y nag-aayos ng langit at nilikha. Bakit hindi ko alam na ang mga mortal sa mundo ay mga handog sa inyong kapangyarihan? Ina ni Nuwa. Ang mga sakunang ito ay dahil sa pagkamahilig ng hari ng dragon sa kapangyarihan. At sa panlilin lang sa itaas at ibaba. Agad kong papatayin ang hari ng dragon. Bilang panunumpa sa inyo. 300 taon nang walang ulan mula sa langit na emperador. Lahat ito ay dahil sa iyong utos.
Hindi ito dahil sa iyong utos. Paano ko aayawan ang 300 taong tagtuyot sa mundo? Kalokohan. Walang kwenta. Reyna Nuwa, tama na. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin. Swanlin, ito ang iyong kapalaran. At ito rin ang iyong misyon. Paano mo ito gagawin? Yang Jayan, bakit gusto mong dalhin ako pabalik sa Zhangxian platform? Ano ang layunin ng Zhangxian platform? Pinapatay ba nito ang mga Diyos? At hindi. Ang altar ng pagputol ng mga Diyos ay para parusahan ang mga Diyos na hindi sumusunod sa mga batas ng langit. Ang mga dinadakip ay nawawala ng kanilang banal na buto. Nawawala ang kanilang kapangyarihan. Ibabagsak sila sa mundo ng mga mortal para maranasan ang buhay, kamatayan, pag-ibig at galit. 7 pang buhay na muling pagsilang. Kung matagumpay sa mga pagsubok, maaaring muling ayusin ang mga buto ng immortal. Bumalik sa hanay ng mga immortal. Tawagin ang tao. Dalhin ang hari ng dragon sa plataporma ng pagputol ng immortal. Huwag muna. Ginoong Swanlin. May mali pa ba? Bagaman ang 7 buhay sa muling pagkabuhay ay puno ng paghihirap sa laman. Pagkatapos ng 7 buhay, maaari kang maging isang Diyos muli. Walang malaking pagbabago dito. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Nawala na ang aking lakas sa daan. Hindi ba sapat na nahulog ako sa muling pagkabuhay? Kulang. Napakakulang. Ikaw ang dragon na may kapangyarihang mag-ulan. Ngunit dahil sa iyong sariling galit, pinutol mo ang ulan ng 300 taon. Hindi mo pinansin ang paghihirap ng mga tao. Ang kasalanang ito ay parurusahan ka ng 7 buhay. Sobrang kulang na iyon. Ginoong Swanlin. Ano ang nais ninyong gawin? Malinaw namang may tubig siya. Ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Hindi iniintindi ang paghihirap ng uhaw sa mundo. Dapat siyang parusahan na maging isdang natutuyot sa bawat buhay niya. Sa bawat buhay ay kailangang magpumilit sa tuyong lugar. Damdamin ang pakiramdam ng uhaw at kamatayan sa bawat buhay. Hindi, huwag. Huwag, Emperador Haoshan. Huwag. Magandang mungkahi si Swanlin. Kung hindi mararamdaman ang sakit ng pagkawala, paano mo maunawaan ang pagpapahalaga? Emperador Haoshan. Ano sa tingin mo? Haoshan Chiling. Ayokong maging isdang natuyot sa hukay. Ayokong mamatay sa uhaw. Ina ni Enwa. Ginoong Swanlin. Ngayon ay naparusahan na ang makasalanang Diyos. Kapayapaan sa mundo. Kayo dalawa. Maaari na kayong umalis ng payapa, di ba? Ano nang iniisip mo? 300 taon ng tagtuyot sa mundo. Hindi lang ang hari ng dragon ang may kasalanan. Swanlin. Kahit na ikaw ay umakyat na sa pagiging Diyos, ako rin ay Panginoon ng 3 mundo. Ayon sa aking kaalaman, mula pa noong sinaunang panahon, kapag ang mga Diyos ay umakyat, sila ay kailangang umalis sa 3 mundo. Tiyak na ito ay isang uri ng batas ng langit. Kung ikaw ay mananatili dito, nasaktan ako. Sinira mo ang mga patakaran ng 3 mundo. Takot ako na baka hindi ka palampasin ng langit. Baka hindi ka palampasin ng langit. Matapang ka magsalita. Pero hindi ako napatay ng 3 kidlat. Sa halip, nasira ang iyong tumingala na selyo. Mukhang ito ay kalooban ng langit. Ito ay inaasahan ng lahat. Ako ang namahala sa mundo ng mahigit sa 10 taon. Hindi ko pa kailanman nakita ang tunay na Diyos na nakialam sa aking mga desisyon. Tiyak na kayo ay may mga limitasyon. Hindi ninyo ako maaring saktan. Hindi ninyo maaring labagin ang batas ng langit. Isang batas ng langit. Hayaan mong makita mo kung ano ang tinatawag na daan ng langit. Batang Swanlin. Nais naming ipakita ang makalumang tunay na Diyos sa mundo, upang ituwid ang mga batas ng mundo, at pangalagaan ang kapayapaan ng 3 mundo. Batang Swanlin. Nagnanais na buksan ang pintuan ng langit. Inaanyayahan ang mga sinaunang Diyos, na ituwid ang landas ng mundo, upang pangalagaan ang kapayapaan ng 3 daigdig. Ako si Pangu, na isinilang mula sa walang hanggan na kawalang saysay sa gitna ng kaguluhan. Nang ang langit at lupa ay unang nabuksan. Mula noon, ang mga bundok, ilog at mga bato sa mundo ay lahat nagmula sa aking katawan. Ako mismo ang daan. Ako si Xuan Yuan. Mula sa simula ng kultura ng tao. Nagtayo ng lipunan. Nagtayo ng bahay at nagpagawa ng sasakyan. Pinatalsik ko ang tribo ni Chayu. Iningatan ang mga tao na mamuhay ng mapayapa at masaya. Dito nagsimula ang pag-usbong ng sibilisasyong Han. Ako ay si Shen Nong. Sinubukan ang lahat ng uri ng halaman.
upang hanapin ang daan ng mundo. Nang sa gayon ay ang langit, lupa, araw at buwan ay umakyat at bumaba. Ulit-ulitin. Isang tunay na Diyos noong sinaunang panahon. Maaaring binuksan niya ang langit at lupa gamit ang kanyang katawan. O sinubukan ang buhay upang maunawaan ang medisina. O kaya isa pamamagitan ng salita, kilos at pag-ugali, itinuturo ang tamang pag-ugali sa tao. Upang ang mundo ay patuloy na magparami at magpatuloy. Ito ang daan. Ngunit ikaw ay hindi iniintindi ang buhay at kamatayan ng mga nilalang sa tatlong mundo. Sa pagnanais na makuha ang kapangyarihan ng langit, ito ay labag sa langit. Karapat-dapat kang mamatay. Ang mga tao ay nag-aalay sa iyo ng 30 taon. Ang pagpatay sa iyo ay tunay na magdudulot ng gulat sa tatlong mundo. Maliban sa iyo, sa tatlong mundo, may mga taong nagsusulong ng katarungan na mag-aalaga sa iyo. Dahil sa iyong pagkagusto sa insenso at apoy. At sa pagtanggap ng sambayanan, mas mabuting maging isang estatwa na gawa sa ginto. Na magtataglay ng walang hanggang buhay at magbabantay sa tatlong mundo. Sa tamang patakaran ng langit na batas. Sino ang nangahas magnakaw? Yeswe, mula nang binago mo ang mga alituntunin ng langit. Naging payapa ang tatlong mundo. At masaya ang mga tao. Ako, si Lolo Sun, walang matutulungan. Kaya napilitan akong abalahin ka. Sa loob ng tatlong mundo, napakaraming tao ng katarungan. Ngayon, walang mataas o mababa sa tatlong mundo. Kahit ang mga mortal ay makakapag-ensayo ng immortalidad. May mga tao ng katarungan na nag-aaral ng daan upang pangalagaan ang mundo. Pwede na akong magretiro. Sige, yayain ko kayong dalawa na uminom ng peach blossom wine. Masyadong nagmamadali si Inang Enwe. Hindi man lang ako nakapagpabula ng ilang palayo.